Sa makapal na ulap ng ulan na bumalot sa lungsod ng Maynila, tila lahat ng tao ay nagmamadali. Ang mga kalsada ay naging karagatan ng mga payong at nagkikislapang refleksyon ng mga ilaw mula sa mga kotse. Si Alexander Salcedo, isang matagumpay na negosyanteng kilala sa kanyang istriktong disiplina at malamig na disposisyon, ay nasa loob ng kanyang mamahaling kotse, tahimik na nagbabasa ng mga detalye ng isang napakahalagang business presentation. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at sa mata ng marami, siya ay epitome ng tagumpay. Habang naghihintay sa stoplight, ang kanyang tingin ay napako sa isang sulok ng kalsada. Sa ilalim ng ulan, napansin niya ang isang babaeng nakayakap sa isang sanggol. Si Grace, sa kanyang manipis na coat na basa na hanggang buto, ay pilit na tinatakpan ng kanyang anak na si Lucy mula sa malalakas na patak ng ulan. Ang kanyang payat na mga bisig ay nanginginig sa lamig, ngunit ang determinasyon sa kanyang muka ang agad na pumukaw kay Alexander. Habang tinititigan ang mag-ina sa pamamagitan ng rear view mirror, tila bumalik sa isipan ni Alexander ang kanyang kabataan. Naalala niya ang panahong siya rin ay nangangarap sa gitna ng kawalan. Sa kalsada kung saan ang ulan ay hindi lamang hamon kundi bahagi ng kanyang pakikibaka. Ngunit pinilit niyang iwaksi ang damdaming ito. Isa na siyang ganap na tao ngayon. Pragmatiko, hindi nagpapatangay sa emosyon. Ngunit habang tumatagal, hindi maalis sa kanyang isipan ang eksena ng babae at bata sa gitna ng ulan. Nang muling tumama ang tingin niya kay Grace, isang bagay ang gumising sa kanya. Isang pakiramdam na matagal nang natutulog sa ilalim ng kanyang abalang buhay. Sa sandaling bumukas ang ilaw ng stoplight, imbes na pindutin ang accelerator, ibinaba niya ang bintana ng kanyang sasakyan. "Miss, sakay ka," sabi niya. Ang boses niya ay may halong awtoridad at malasakit. Nag-aalangan si Grace, tumitingin-tingin sa paligid na parang naghahanap ng sagot. Ngunit ang ginaw ng ulan at ang pangangailangan ng kanyang anak ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Inilapit niya si Lucy sa kanyang dibdib at sumakay sa likuran ng kotse. Pag-upo niya, agad namang ini-adjust ni Alexander ang heater ng sasakyan upang mabawasan ang ginaw na nararamdaman ni Grace. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa rear view mirror. Napansin ni Alexander ang pagod at hirap sa mukha ni Grace, ngunit nakita rin niya ang isang uri ng dignidad na bihira niyang makita, kahit pa sa mga taong masasabing matagumpay sa buhay. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa mahinahong boses habang nagpapatuloy ang biyahe. "Grace po," mahina ngunit malinaw na sagot ni Grace. "At siya po si Lucy." Tumango si Alexander. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip na sa airport, pinaandar ni Alexander ang kanyang sasakyan patungo sa kanyang tahanan. Isang mansyon na bihirang masilayan ng iba. Habang binabaybay nila ang mahabang daan, hindi pa rin maalis sa isip ni Alexander ang determinasyon sa mga mata ni Grace, kahit na ito'y nasa kalagitnaan ng ulan at hirap. Pagdating nila sa harap ng malawak at marangyang mansyon, natulala si Grace. Hindi siya makapaniwala sa laki ng bahay na iyon. Tahimik siyang bumaba ng sasakyan, hawak ang kanyang anak habang iniabot ni Alexander ang susi ng bahay. "Mamaya na ang pasasalamat. Pumasok ka na sa loob at magpahinga," sabi ni Alexander bago muling sumakay sa kanyang sasakyan. Habang umaalis, iniwan ni Alexander ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya naisip na babalik, ang kanyang kakayahan para sa malasakit at kabutihan. Sa kabila ng kanyang mga plano, ang gabing iyon ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Isang simula na hindi niya inaasahan. Tumigil ang mamahaling sasakyan ni Alexander sa harap ng kanyang napakalaking mansyon. Isang lugar na tila kinuha mula sa mga larawan ng marangyang magazine. Sa unang tingin pa lang, natigilan si Grace habang buhat ang kanyang anak na si Lucy. Ang makinis na mga haligi, ang malawak na hardin, at ang makikislap na bintanang nagtatangkang sumalamin sa nagbabadyang dilim ng gabi ay nag-iwan ng marka sa kanyang isip. "Pasok kayo,"
Malumanay ngunit may autoridad na sabi ni Alexander habang iniabot ang susi kay Grace. "Kunin mo ito. Magpahinga kayo. Bukas pa ako babalik." Halos nanginginig si Grace habang tinatanggap ang susi. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang taong tulad ni Alexander, na halata namang sanay sa mundo ng yaman at tagumpay, ay magpapakita ng ganitong uri ng kabutihan sa kanila. "Maraming salamat po," bulong ni Grace. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, tumalikod si Alexander at umalis. Iniwang bukas ang pagkakataon para kay Grace na makaramdam ng kahit kaunting kapanatagan. Pagkapasok nila sa mansyon, parang napunta si Grace sa ibang mundo. Ang maluwang na living room ay puno ng eleganteng kasangkapan. Mga sofa na mukhang hindi pa nauupuan, mga painting na tila mula sa isang art gallery, at isang napakalaking chandelier na nagliliwanag ng mainit ngunit sopistikadong ilaw. Ang lahat ay napakaganda, tila hindi para sa kanya. "Ang laki po, Mama," sabi ni Lucy. Ang maliit na boses ng bata ay nagbigay kay Grace ng kakaibang init sa puso. Kahit sa mura niyang edad, ang saya sa mukha ng kanyang anak ay malinaw na nagsasabing ang mansyong ito ay parang isang panaginip. Habang iniikot ang paningin sa lugar, napansin ni Grace ang hagdan ng marmol na nagtuturo sa itaas. Dahan-dahan niyang tinahak ang hagdan, buhat si Lucy na nakakapit sa kanya ng mahigpit. Sa bawat yapak, nadama niya ang bigat ng mga taong lumipas. Ang mga gabing ginugol sa kalye, ang mga gabing walang katiyakan kung saan sila tutuloy. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naroon sila sa isang lugar kung saan hindi sila kailangang mag-alala. Sa itaas, nakahanap siya ng isang kwarto na para bang kinuha mula sa isang kwento ng engkanto. Ang higaan ay napakalaki, balot ng malinis at mabangong mga sapin. Nagkaroon si Grace ng maikling pagdadalawang isip bago siya naupo sa gilid ng kama at maingat na inihiga si Lucy. "Masarap dito, Mama," bulong ni Lucy. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinatapik-tapik ang malambot na unan. "Oo nga, anak," sagot ni Grace, pinipigilan ang pag-agos ng luha. Sa wakas, may pagkakataon siyang makita ang kanyang anak na masaya, kahit pansamantala lamang. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay parang yakap para kay Grace. Mula sa bintana, natanaw niya ang malawak na hardin na binabasa ng malamlam na ulan. Ang gabing iyon ay nagbigay sa kanya ng bihirang pagkakataon na makaramdam ng kapayapaan. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa pag-upo niya sa tabi ni Lucy, naramdaman niyang bumababa ang bigat sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, pinili niyang huwag munang mag-isip ng tungkol sa bukas o sa mga alalahanin ng nakaraan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinayagan niyang makaramdam ang kanyang puso ng pag-asa. Pagkatapos mailagay si Lucy sa higaan, napansin ni Grace ang kumakalam niyang sikmura. Hindi na siya kumain simula ng umagang iyon, at alam niyang kailangang pakainin si Lucy ng maayos. Naisip niyang hanapin ang kusina upang alamin kung may makakain sila. Bumaba siya ng hagdan, maingat na hindi mag-ingay upang hindi magising si Lucy. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang kusina. Isang malawak at napakagarang lugar na tila dinisenyo para sa mga profesional na chef. Ang marmol na countertop, kumikinang na mga gamit at mga kabinet na puno ng pagkain ay para bang isang panaginip para sa isang tulad niya. Nagdalawang isip si Grace kung karapat-dapat ba siyang gamitin ng mga ito, ngunit naisip niya ang kapakanan ng kanyang anak. Sa kabila ng kanyang alinlangan, nagbukas siya ng isang kabinet at nakakita ng mga simpleng sangkap, mga itlog, gulay at tinapay. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napangiti siya. Habang piniprito ang itlog at hinihiwa ang gulay, naramdaman ni Grace ang isang uri ng kagalakang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang simpleng gawain ng pagluluto ay nagbigay sa kanya ng kontrol, isang bagay na bihira niyang maranasan sa kanyang sitwasyon.
Ang amoy ng nilulutong pagkain ay unti-unting nagbigay ng init sa malamig na kusina. Nang matapos ang hapunan, dinala niya ang pagkain sa kwarto kung saan natutulog si Lucy. Maingat niyang ginising ang bata na agad namang napangiti nang makita ang pagkain. "Ang bango, Mama," sabi ni Lucy, sabay salampak sa tabi ni Grace. Habang kumakain si Lucy, napuno ang kwarto ng halakhak ng bata. Nilaro niya ang kanyang tinidor, iniikot-ikot ang pagkain at kumakanta ng mga simpleng tugtog na paborito niya. Ang bawat tawa ni Lucy ay tila musika sa tainga ni Grace na hindi mapigilang mapangiti. Habang pinapanood ang kanyang anak na kumakain, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Grace. Sa simpleng pagkain na iyon, nakita niya ang kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ligtas sila, na para bang kahit saglit, wala silang problema. Sa wakas, nagawa ni Grace na maupo ng may ngiti sa kanyang labi. Ang mansyon, na sa unay tila hindi nila pag-aari, ay unti-unting naging isang paraiso para sa mag-ina. Ang bawat sulok ay nagbibigay ng init at kasiguruhan, na para bang binibigyan sila nito ng pahinga mula sa magulong mundo sa labas. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tahimik na naglalaro si Lucy gamit ang kanyang tinidor na parang laruan, tahimik na pinapanood siya ni Grace. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niya ang kanyang sarili na maniwalang may pag-asa pa para sa kanila. Sa bawat subo ng pagkain at bawat halakhak ng kanyang anak, isang bagong simula ang unti-unting nagbubukas para sa kanilang mag-ina. Pagkatapos ng mahabang araw, habang mahimbing na natutulog si Lucy sa malambot na kama, naupo si Grace sa gilid nito. Ang katahimikan ng gabing iyon ay parang yakap na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman niya ang kakaibang uri ng seguridad na tila kinalimutan na niya kung paano maramdaman. Ngunit sa gitna ng katahimikan, unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, si Grace ay isang masayahin at masipag na estudyante. Lumaki siyang puno ng pangarap na maging isang doktor, inspirasyon mula sa kanyang mga magulang na laging sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Minsan niyang naalala ang simpleng tahanan nila sa probinsya, kung saan madalas niyang tulungan ang kanyang ina sa mga gawain habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa bukirin. Ang kanilang bahay ay punong-puno ng tawanan at pagmamahal, isang mundo kung saan lahat ng bagay ay tila posible. Ngunit isang gabi, isang tawag ang nagbago ng lahat. Tumanggap si Grace ng balita na ang kanyang mga magulang ay nasawi sa isang aksidente. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Ang tahanang dati puno ng buhay ay biglang naging tahimik at malamig. Nawalan siya ng lakas at direksyon. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay hindi lamang isang emosyonal na dagok, kundi isang praktikal na hamon din. Ang kanilang maliit na ipon ay mabilis na naubos para sa mga gastusin, at napilitan si Grace na huminto sa kanyang pag-aaral ng medisina upang maghanap buhay. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya magawang ipagpatuloy ang landas na minsang abot kamay na. Sa panahong iyon ng kahinaan, nakilala niya si Christopher, isang lalaking sa unang tingin ay tila sagot sa lahat ng kanyang dasal. Mapagmahal, maalaga, at tila handang umalalay sa kanya sa lahat ng aspeto ng buhay, naging tagapagligtas siya ni Grace. Sa kanya, muling naramdaman ni Grace na may taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Ngunit unti-unting nagbago si Christopher. Ang dating mapagmahal na kilos ay naging mapang-abuso. Sinimulan niyang kontrolin ang bawat aspeto ng buhay ni Grace, at sa huli, nalaman niyang inubos na nito ang lahat ng kanyang ipon. Lahat ng pangarap at pag-asa na kanyang binuo ay tila nawala sa isang iglap. Iniwan siya ni Christopher sa panahon na siya ay pinakanangangailangan. Buntis at mag-isa, naharap si Grace sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Sinubukan niyang bumangon. Naghahanap siya ng trabaho, humingi ng tulong sa ilang kaibigan, ngunit palaging tila hindi sapat ang kanyang mga hakbang upang makaahon.
Sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, hindi niya kailanman pinanghinaan ng loob ang kanyang sarili pagdating kay Lucy. Ang bata ay naging kanyang dahilan para magpatuloy, kahit na maraming gabi ang lumipas na wala silang matulugan o maayos na makain. Sa tuwing tinitingnan niya si Lucy, nararamdaman niya ang lakas na magpatuloy. Ngunit ngayon, sa malamig ngunit tahimik na gabi sa marangyang kwarto ng mansyon, naramdaman ni Grace na ang lahat ng paghihirap niya ay may kahulugan. Habang hinahaplos ang pisngi ng natutulog niyang anak, isang pahiwatig ng pag-asa ang bumalot sa kanyang puso. Sa kabila ng bigat ng kanyang nakaraan, naroon pa rin ang dahilan para ipagpatuloy ang laban. Si Lucy. Nagsimula siyang maniwala na ang gabing ito ay maaaring simula ng panibagong kwento sa kanilang buhay. Isa kung saan maaaring magtagumpay ang pag-asa sa kabila ng lahat ng trahedya. Ang araw ay nagsimula ng maliwanag, ngunit ang bigat ng responsibilidad sa negosyo ang nagpapanatili ng seryosong ekspresyon sa muka ni Alexander habang siya'y pauwi mula sa isang biglaang kanseladong meeting. Bumalik siya sa mansyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa kanyang pagdating, hindi niya inaasahan ang eksenang sumalubong sa kanya. Bago pa siya makapasok ng tuluyan, narinig niya ang mahina ngunit masiglang tawanan mula sa loob ng bahay. Ang boses ng isang bata, masigla, inosente at puno ng kasiyahan, ay nagbigay ng kakaibang aliw sa kanya. Napangiti siya ng bahagya, isang bihirang reaksyon mula sa isang taong laging seryoso. Pumasok siya ng tahimik, sinusundan ang tunog patungo sa living room. Sa isang sulok, nakita niya si Grace na nakaluhod sa sahig, hawak ang isang maliit na laruan habang masiglang ginagalaw ito upang aliwin si Lucy. Ang bata naman, abala sa pagsubok na abutin ang laruan, tumatawa tuwing ito'y kanyang pinapalayo. Saglit na napatigil si Alexander. Pinagmamasdan ang eksenang tila hinango mula sa isang masayang pamilya. Si Grace ay halatang pagod ngunit masaya, habang si Lucy ay nagkikislapan ang mga mata sa tuwa. Hindi maiwasan ni Alexander na huminto sa kanyang ginagawa. Tinatanaw ang masaya at mapayapang tagpong iyon. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, isang bagay ang tumama sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang kakulangan sa kanyang buhay. Napuno niya ang kanyang mundo ng mga kontrata, numero, at pulido, ngunit walang kaluluwang relasyon. Ngunit ngayon, narito sina Grace at Lucy, nagdadala ng init at liwanag sa isang mansyong tila nanlamig na sa sobrang taas ng kanyang narating. Napaka-inosente, bulong ni Alexander sa sarili habang pinagmamasdan si Lucy. Sa bawat ngiti ng bata at sa bawat halakhak na kanyang naririnig, unti-unti siyang natutokso na palapit. Hindi na iwasan ni Grace na mapansin si Alexander na nakatayo malapit sa pintuan, tahimik ngunit may kaaya-ayang ngiti sa kanyang mukha. Agad niyang nilapag ang laruan at bahagyang nagulat. "Pasensya na po, hindi ko napansin na dumating na kayo," sabi ni Grace na may halong kaba ngunit nanatili ang kanyang dignidad. "Walang problema," sagot ni Alexander na may banayad na tono. "Ang saya ninyong tignan." Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, tila may di nakikitang koneksyon na lalong tumibay. Ang pagmamahal ni Grace para kay Lucy ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang mga mata at ang tahimik na respeto at paghanga ni Alexander ay lumalib. Lumapit si Alexander sa mag-ina at yumuko upang maabot ang laruan na hawak ni Lucy. Tumawa si Lucy at agad na iniabot ang kanyang maliit na kamay, umaasang makuha ito. Nang sumulyap si Alexander kay Grace, napansin niya ang emosyon sa kanyang mukha. Isang pagod ngunit masayahing nanay na nagmahal ng buo sa kanyang anak sa kabila ng lahat ng hirap. "Isa siyang masayahing bata," sabi ni Alexander habang inaabot ang laruan kay Lucy. "Masaya siya dahil dito. Salamat po," sagot ni Grace, mahina ngunit puno ng pasasalamat. Habang nananatili silang magkasama sa kwarto, napuno ng bagong diwa ang tahanan. Ang katahimikan
na dati malamig ay napalitan ng init ng isang masayang pamilya. Habang pinapanood ni Alexander si Grace at Lucy, naging malinaw sa kanya ang isang bagay. Gusto niyang mapanatili ang presensya nila sa kanyang buhay. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Alexander sa kanyang opisina, naramdaman niya ang pag-usbong ng isang bagong bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi na lamang ito tungkol sa trabaho o tagumpay. Si Grace at Lucy ay nagbigay sa kanya ng dahilan upang pag-isipan ang mga bagay na higit pa sa material na tagumpay. Sa kanilang ngiti at tawanan, natutunan niyang may puwang pa rin para sa pagmamahal at koneksyon sa kanyang tila perpektong ngunit malamig na mundo. Alam niyang ito'y simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. At handa siyang yakapin ang mga ito, gaano man kahirap. Isang araw, sa kalmadong kapaligiran ng mansyon, biglang bumalik ang tensyon. Isang mamahaling kotse ang huminto sa harapan ng mansyon. At bumaba mula rito si Victoria Monteverde, ang dating kasintahan ni Alexander. Kilala si Victoria bilang isang ambisyosang babae. Maganda, matalino, ngunit likas na mapagmataas. Nagpasya siyang dumating ng walang paalam. Umaasa na makita si Alexander at muling makuha ang atensyon nito. Pagkapasok niya sa mansyon, hindi niya napigilang humanga sa pamilyar na karangyaan ng lugar. Ngunit habang lumalakad siya patungo sa living room, narinig niya ang tawa ng isang bata mula sa itaas. Kumunot ang kanyang noo. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoong ingay sa isang bahay na dati napakalamig at tahimik. Sa pagdaan sa hallway, natagpuan ni Victoria si Alexander na nakaupo sa kanyang opisina. Tila abala, ngunit mas kalmado kaysa sa dati niyang nakikita. Lumapit siya ng may kumpiyansa at ngumiti. Inaasahan na tatanggapin siya ni Alexander ng may kasiyahan. Alexander, bati ni Victoria, kasabay ng pagpapakita ng kanyang trademark ng ngiti. Matagal na tayong hindi nagkikita. Na-miss kita. Tumayo si Alexander upang salubungin siya, ngunit sa halip na lubos na masiyahan, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Victoria, sagot niya ng mahinahon, hindi ko inaasahan ang pagbisita mo. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Victoria na mapansin ang kakaibang pagbabago sa aura ni Alexander. Hindi na ito ang lalaking puno ng lamig at walang emosyon na dati niyang nakilala. May kakaibang init sa kanya ngayon at agad niyang napansin ang pagbabago sa paligid ng mansyon. Mas masaya, mas puno ng buhay. Hindi nagtagal, napansin ni Victoria si Grace na bumaba mula sa hagdanan. Buhat si Lucy na masayang naglalaro sa kanyang mga bisig. Ang eksenang ito ay agad nagdulot ng kaguluhan sa isip ni Victoria. Sino ang babaeng ito? At bakit tila masyado siyang komportable sa mansyon? Alexander, tanong ni Victoria na may bahid ng panunuya habang tinuturo si Grace. Sino siya? Lumapit si Grace ng may kababaang loob, ngunit kita sa kanyang muka ang kakaunting kaba. Ako po si Grace, at ito ang anak kong si Lucy. Mahinahon niyang sagot. Ngunit sa likod ng mapanuyang tingin ni Victoria, naramdaman ni Grace ang malamig na panunukat. Alam niyang hindi maganda ang tingin sa kanya ng babae. Nang makaalis si Grace upang ibalik si Lucy sa kwarto, agad na hinarap ni Victoria si Alexander. Alexander, ano na ang nangyayari? Pinapayagan mo ang isang estranghera na manatili dito? Alam mo ba kung sino talaga siya? Baka niloloko ka lang niya. Tumitig si Alexander kay Victoria. Pilit na pinipigil ang inis. Victoria, wala kang dahilan para husgahan siya. Hindi mo siya kilala. Ngunit hindi natapos doon si Victoria. Ginamit niya ang bawat salita upang magtanim ng pagdududa kay Alexander. Hindi ba delikado ito? Hindi mo alam kung anong motibo niya. Sa lahat ng taon na kilala kita, hindi ka basta-basta nagpapapasok ng kahit sino sa buhay mo. Bakit ngayon? Habang nagpapaliwanag si Victoria, hindi maiwasan ni Alexander na maapektuhan ng kanyang mga salita. Ang ideya na baka tama si Victoria ay unti-unting sumiksik sa kanyang isipan. Sinimulan niyang tanungin ang kanyang sarili. Kilala ba talaga niya si Grace? Nang gabing iyon,
nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Alexander at Grace. Bagamat walang sinabi si Alexander ng diretso, naramdaman ni Grace ang malamig na distansya sa kanya. Ang dating mainit na pagtrato ni Alexander ay napalitan ng katahimikan at pag-iwas. Hindi maiwasan ni Grace na maramdaman ang sakit at pagdududa sa sarili. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Grace. Alam niyang wala siyang magagawa upang baguhin ang iniisip ni Alexander. Ngunit sa loob niya, unti-unting nabubuo ang desisyon na harapin ang sitwasyon sa paraang buo ang kanyang dignidad. Ang mansyon na minsan niyang itinuring na ligtas na kanlungan ay nagsisimula ng maging lugar ng pag-aalinlangan at bigat sa kanyang puso. Ang mga araw matapos ang pagbisita ni Victoria ay naging mahirap para kay Grace. Bagamat hindi direktang sinabi ni Alexander ang kanyang nararamdaman, ramdam niya ang pagbabagong naganap. Ang dating tahimik ngunit mainit na atensyon na ibinibigay ni Alexander ay napalitan ng malamig na katahimikan. Sa bawat sandaling magkasama sila sa mansyon, tila may lamat na pumipigil sa dati maaliwalas nilang ugnayan. Sa gabi, habang natutulog si Lucy sa kama, naupo si Grace sa tabi ng bintana at nag-isip. Ang kanyang mga matay nakatanaw sa malawak na hardin, ngunit ang kanyang isip ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Hindi niya lubos maisip kung paano, sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita ni Alexander, ay nagbago ito matapos lamang ang isang araw at ilang salita mula sa ibang tao. Naalala niya ang mga sulyap ni Victoria, mapanukat at puno ng panunuya, at ang malamig na ekspresyon ni Alexander na tila pinagdududahan siya. Hindi niya gustong manatili sa isang lugar kung saan hindi siya lubos na tinatanggap. Hindi niya gustong iparamdam kay Lucy na kailangan nilang makibagay sa mundo ng mga taong nag-aalinlangan sa kanilang pagkatao. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Alexander sa kanyang opisina, dahan-dahang pumunta si Grace sa kusina upang mag-empake ng kaunting gamit. Nilagay niya sa bag ang ilang damit ni Lucy at ang kaunting pagkaing nakita niya sa kusina. Gusto niyang magpaalam ng maayos, ngunit natatakot siyang harapin si Alexander. Alam niyang ang anumang paliwanag ay maaaring hindi rin pakinggan. Sa wakas, nagpasya siyang mag-iwan na lamang ng isang liham. Sa papel na iyon, isinulat niya ang kanyang pasasalamat para sa lahat ng tulong na ibinigay ni Alexander. Ipinaliwanag niyang hindi niya nais na maging pasanin o magdulot ng gulo, kaya pinili niyang umalis. Tinapos niya ang liham sa pamamagitan ng pangakong mananatiling magpasalamat para sa panandaliang kanlungan na ibinigay sa kanila ng mansyon. Pagkatapos ilagay ang liham sa mesa sa living room, buhat si Lucy, tahimik na lumabas si Grace mula sa mansyon. Sa bawat hakbang palayo, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit para sa kanya, ang dignidad niya at ang kapakanan ni Lucy ang pinakamahalaga. Samantala, si Alexander na abala sa pagbabasa ng mga dokumento ay hindi agad napansin ang pag-alis ni na Grace at Lucy. Nang bumaba siya upang magpahinga, napansin niya ang liham na iniwan ni Grace. Nang binasa niya ito, para bang nabalot ng lamig ang buong paligid. Ang bawat salita ng liham ay tumama sa kanya ng napakasakit. Napagtanto niya ang kalungkutan ng mansyon nang wala sina Grace at Lucy. Ang init at kasiyahang dala ng kanilang presensya ay tila nawala sa isang iglap. Ang pagsisisi ay unti-unting bumalot kay Alexander. Napagtanto niyang nagpadala siya sa mga salita ni Victoria at nagduda sa isang tao na walang ibang ipinakita kundi katapatan at pagmamalasakit. Sa gabing iyon, habang siya ay nag-iisa sa kanyang silid, nagpasya siyang hindi niya hahayaang magtapos ang kwento nila sa ganitong paraan. Kinabukasan, pinatawag ni Alexander ang isang pribadong investigador. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Grace, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga karanasan, at ang kanyang tunay na pagkatao. Para sa kanya, hindi na sapat ang pagsisisi. Kailangang maibalik niya si Grace at Lucy sa kanyang buhay, ngunit nais niyang magsimula sa pag-alam ng buong katotohanan. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, hindi maikakaila ni Alexander
ang puwang na iniwan ni na Grace at Lucy sa kanyang buhay. Sa bawat tahimik na sulok ng mansyon, naririnig pa rin niya ang tawa ni Lucy at nakikita sa kanyang isipan ang mga ngiti ni Grace. Alam niyang nagkamali siya at gagawin niya ang lahat upang maitama ito. Sa sumunod na mga araw matapos umalis ni na Grace at Lucy, tila nag-iba ang mundo ni Alexander. Ang dati tahimik at istriktong organisado niyang buhay ay biglang napuno ng kawalan. Sa bawat sulok ng mansyon, tila naroroon ang alaala ng mag-ina, ang tawanan ni Lucy, ang mahinhin ngunit malalim na presensya ni Grace. Para bang may bahagi ng kanyang sarili ang nawala nang umalis ang dalawa. Habang iniintay ang resulta ng investigasyon tungkol kay Grace, naging mahirap para kay Alexander na ituon ang pansin sa trabaho. Madalas siyang nakatitig lamang sa mga dokumentong nasa harapan niya, habang bumabalik-balik sa kanyang isipan ang mga sandaling kasama niya sina Grace at Lucy. Sa kabila ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, naramdaman niyang wala siyang magawa upang punan ang puwang na iniwan ng mag-ina. Isang hapon, natanggap ni Alexander ang ulat mula sa investigador. Agad niyang binuksan ang makapal na sobre at sinimulang basahin ang detalyadong ulat tungkol sa nakaraan ni Grace. Habang binabasa niya ang bawat linya, para bang isang pelikula ang gumugulong sa kanyang isipan. Isang pelikula ng hirap, sakripisyo, at hindi matatawarang lakas ng loob. Natuklasan niyang si Grace ay isang estudyante noon sa isang tanyag na universidad, nangunguna sa kanyang klase sa medisina. Gayunpaman, ang biglaan at trahedyang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay nagdulot ng matinding pagbagsak sa kanyang buhay. Dahil sa kawalan ng suportang pinansyal, napilitan siyang huminto sa kanyang pag-aaral at maghanap ng paraan upang makaraos. Nalaman din ni Alexander ang kwento tungkol kay Christopher, ang lalaking unang nagbigay kay Grace ng panibagong pag-asa ngunit kalaunay nagtaksil sa kanya-kanya. Ang kwento ng pang-aabuso at pagnanakaw ng tiwala ay nagpatindi sa paghanga ni Alexander kay Grace. Sa kabila ng lahat ng trahedya, nagawa niyang manatiling matatag para sa kanyang anak na si Lucy. Sa bawat detalyeng natuklasan ni Alexander, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi niya naisip na ang babaeng kanyang pinagdudahan ay isang tao pala na nagdaan sa matitinding pagsubok, ngunit nanatiling may dignidad at tapang. Bukod sa pag-unawa sa kwento ni Grace, isang bagay din ang naging malinaw kay Alexander. Si Victoria ay hindi ang tamang tao para sa kanyang buhay. Ang malamig at manipulatibong pag-uugali ni Victoria ay tumayo bilang kabaligtaran ng kabutihan at katapatan ni Grace. Sa puntong iyon, napagtanto niya na ang relasyon nila ni Victoria ay hindi kailanman nagkaroon ng pundasyon sa tunay na pagmamalasakit. Dala ng pagsisisi at bagong pananaw, napagpasyahan ni Alexander na hanapin sina Grace at Lucy. Hindi sapat ang pagsisisi lamang. Kailangan niyang humingi ng tawad ng personal at ibalik ang tiwala na nasira niya. Habang iniisip ang mga paraan upang maibalik ang mag-ina sa kanyang buhay, naramdaman niya ang muling pag-usbong ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat, naisip niya. May pagkakataon pa siyang itama ang mga mali, at sa bawat hakbang, nararamdaman niyang ang landas na ito ay nagdadala sa kanya patungo sa isang mas mabuting tao at mas masayang buhay. Matapos makuha ni Alexander ang address ni na Grace mula sa investigador, agad siyang naghanda upang puntahan sila. Habang nagmamaneho papunta sa isang maliit na paupahan sa isang mataong lugar ng Maynila, hindi maiwasan ni Alexander na makaramdam ng kaba. Sa kabila ng kanyang yaman at impluwensya, naramdaman niya ang bigat ng posibilidad na maaaring hindi siya tanggapin ni Grace. Ngunit mas malakas ang kanyang determinasyong itama ang kanyang mga pagkakamali. Pagdating niya sa lugar, tumigil siya sa harap ng isang simpleng bahay na may maliit na bakuran. Ang tahimik na paligid ay tila nagpapalubha sa tensyon sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at kumatok. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Grace. Ang gulat sa kanyang muka ay halatang halata, ngunit hindi ito nagtago ng kanyang kalmadong disposisyon.
Alexander! Mahinang sambit ni Grace, hawak sa kanyang bisig si Lucy. Grace, patawarin mo ako. Agad na sabi ni Alexander, puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Hindi ko dapat pinagdudahan ng pagkatao mo. Nagpadala ako sa mga maling salita at sa sarili kong takot. Kaya't narito ako ngayon, humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong pagkukulang. Si Grace ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng halong emosyon, pagkalito, sakit, at isang bahagyang sinag ng pag-asa. Hindi lang iyon, patuloy ni Alexander. Gusto kong malaman mo na mula nang umalis kayo, naramdaman ko ang kawalan sa buhay ko. Ang presensya mo, ang presensya ni Lucy, ay nagdala ng init at kasiyahan na hindi ko kailanman naramdaman dati. Grace, gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo, kung papayagan mo. Sa likod ni Grace si Lucy, na walang kamuwang-muwang sa seryosong usapan, ay masiglang lumapit kay Alexander. Uncle Alex! Sigaw niya habang iniaabot ang kanyang maliliit na kamay. Lumuhod si Alexander upang yakapin si Lucy. Ang inosenteng pagmamahal ng bata ay nagpatibay sa kanyang desisyon at nagbigay ng kakaibang ligaya sa kanyang puso. Ang simpleng kilos ni Lucy ay parang sinasabi kay Grace na pagkatiwalaan si Alexander. Habang pinapanood ang masayang tagpo sa pagitan ni Lucy at Alexander, tahimik na nag-isip si Grace. Alam niyang may bahagi ng kanyang puso na nais muling pagkatiwalaan si Alexander. Ngunit hindi ganoon kadali para sa kanya, nakalimutan ang sakit na dulot ng pagdududa nito. Alexander? Ani Grace matapos ang ilang minutong katahimikan. Kung babalik kami, gusto kong siguraduhin na ang lahat ay magiging malinaw. Ang relasyon natin, kahit anong anyo nito, ay kailangang puno ng tiwala. Hindi ko kayang ipahamak ang anak ko sa kahit anong uri ng pag-aalinlangan. Tumango si Alexander. Ang kanyang muka ay puno ng sinseridad. Grace, pangako ko sa iyo na hindi na kita muling pagdududahan. Gagawin ko ang lahat upang mapakita sa iyo at kay Lucy na karapat-dapat akong pagkatiwalaan. Ang bahay ko ay magiging tahanan ninyo, hindi pansamantalang kanlungan, kundi isang lugar kung saan kayo ligtas at masaya. Sa wakas, ngumiti si Grace, isang ngiting puno ng kaunting pag-asa. Sige, Alexander, subukan natin. Pero tandaan mo, ito ay tungkol sa tiwala at respeto. Hindi ko hahayaang masira iyon. Kasabay ng pagbalik nila sa mansyon, naramdaman ni Alexander ang kakaibang sigla sa kanyang puso. Alam niyang ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng pagmamahal, pagsisikap, at pagkakataong bumawi sa mga taong naging mahalaga sa kanya. Sa muling pagbalik ni Grace at Lucy sa mansyon, unti-unting nabuhay muli ang lugar. Ang dating malamig at tahimik na espasyo ay napuno ng ingay ng tawanan, maliliit na yapak, at masasayang kwento. Hindi inakala ni Alexander na ang simpleng desisyon na pagbuksan ang kanyang puso para sa isang estranghera at kanyang anak ay magdadala ng ganitong uri ng pagbabago sa kanyang buhay. Si Lucy, na noong unay medyo mahiyain, ay naging masigla at mapaglaro. Sa bawat araw, ang mansyon ay tila nagbabago ng anyo. Mula sa isang lugar ng kayamanan at distansya, naging isang tunay na tahanan. Ang tawa ni Lucy ay nag-echo sa bawat sulok ng bahay habang tumatakbo siya upang yakapin si Alexander. Sa kabila ng kawalan ng karanasan sa pagiging magulang, si Alexander ay unti-unting natutong maging isang ama. Papa Alex, tawag ni Lucy isang umaga habang dinadala niya ang kanyang maliit na laruan upang ipakita ito kay Alexander. Tumigil si Alexander sa pagbabasa ng kanyang mga dokumento at yumuko upang tingnan ang ipinagmamalaki ni Lucy. Ano ito, prinsesa? Tanong niya habang inaabot ang laruan. Gawa ko. Sagot ni Lucy, ang kanyang mata ay kumikislap sa kasiyahan. Habang pinagmamasdan si Lucy, unti-unting naunawaan ni Alexander ang halaga ng mga simpleng sandali. Ang kanyang pagiging abala sa negosyo noon
ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanyang buhay. Ngayon sa presensya ni Grace at Lucy, napuno ang kanyang mundo ng pagmamahal na hindi niya inakala na kailangan niya. Samantala, si Grace ay muling nagkaroon ng pagkakataon na muling makabangon. Sa tulong ni Alexander, na ginamit ang kanyang koneksyon upang tulungan siyang makapagtrabaho sa larangan ng medisina, nagsimula si Grace na ituloy ang dati niyang pangarap. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, laging nariyan si Alexander upang suportahan siya. "Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin, Alexander," sabi ni Grace isang gabi habang nag-uusap sila sa sala. "Ginagawa ko ito hindi lang para sa iyo, Grace," sagot ni Alexander na may ngiti. "Ginagawa ko ito para sa ating lahat, para sa ating pamilya." Ang salitang iyon, pamilya, ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Grace. Hindi niya inakalang maririnig niya ito mula kay Alexander, ngunit naramdaman niya ang sinseridad sa kanyang boses. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nakabuo ng bagong pamilya sina Alexander, Grace at Lucy. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong tumibay ang kanilang relasyon. Si Lucy na minsan ay tanging si Grace lamang ang sandigan, ay natutong magtiwala kay Alexander. Ang kanyang tawa at maliliit na biro ay nagdala ng kakaibang kasiyahan na tila nagdulot ng bagong buhay sa mansyon. "Ang saya dito, Mama," sabi ni Lucy isang araw habang naglalaro sa hardin kasama si Alexander. "Masaya talaga, anak," sagot ni Grace habang pinapanood ang kanyang anak at si Alexander. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang natagpuan na nila ang kanilang lugar. Isang tahanan kung saan may pagmamahal, seguridad at tunay na kaligayahan. Sa wakas, naramdaman nilang lahat ang kasiyahan na matagal nang nawala sa kanilang mga buhay. Si Alexander, na noon ay tila malamig at walang emosyon, ay natutong magpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Si Grace, na matagal nang iniinda ang sakit ng kanyang nakaraan, ay muling nagkaroon ng pag-asa. At si Lucy, na nagsilbing liwanag ng kanilang pamilya, ay naging tulay na nagdala ng init at buhay sa bawat isa. Ang mansyon, na dati isang simbolo lamang ng yaman, ay naging isang tunay na tahanan, punong-puno ng pagmamahal, tawanan, at kasiyahan. Sa bagong simula na ito, alam nilang ang kanilang pamilya ay isang biyayang dapat nilang pahalagahan sa bawat araw. Matapos ang ilang buwan mula nang muling bumalik sina Grace at Lucy sa mansyon, ang dating tahimik na si Victoria Monteverde ay muling sumulpot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang mapagmataas na manliligaw ni Alexander. Sa halip, isang Victoria na puno ng hinanakit ang lumapit upang makipag-usap sa kanya. Dumating siya isang umaga, suot ang kanyang formal na kasuotan na parang naghahanda sa isang negosasyon. Pinatuloy siya ni Alexander, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay hindi maikakaila. Sa living room, naupo siya sa isa sa mga mamahaling sofa at hinarap si Alexander na may tila kakaibang katahimikan. "Alexander," panimula niya, "alam kong may mga bagay akong ginawa na hindi mo nagustuhan. Alam ko rin na nasaktan kita at ang pamilya mo sa mga ginawa kong aksyon." Tahimik si Alexander. Pinili niyang pakinggan muna ang sinasabi ng dating kasintahan. "I admit, nagkamali ako," patuloy ni Victoria, bahagyang binaba ang tingin. "Hindi ko kayang tanggapin noon na ang isang tulad mo ay pipili ng ibang direksyon. Isang landas na walang kinalaman sa akin. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Hindi na ako magpapanggap, Alexander. Ang laban ko para sa iyong atensyon ay tapos na." Tumingin si Victoria kay Alexander at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang anyo ng pagpapakumbaba sa babae. Tumango si Alexander, tumayo mula sa kanyang kinauupuan at mahinahong sumagot. "Victoria, salamat sa iyong pagiging totoo. Sana matagpuan mo rin ang kaligayahan sa ibang paraan. Hindi kailanman masaya ang magbitbit ng galit at selos." Sa huli, umalis si Victoria mula sa mansyon na may dignidad, dala ang desisyong magpatuloy sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi nababalikan ni Alexander ang dating pagsasama nila at tinanggap na niya iyon.
Sa mga sumunod na araw, ang buhay sa mansyon ay naging mas kalmado at puno ng saya. Nakatuon si Alexander sa kanyang bagong pamilya at sa mas magandang kinabukasan kasama sina Grace at Lucy. Sa bawat araw na magkasama sila, naging malinaw kay Alexander na ang pamilya ang tunay na nagbibigay ng layunin sa kanyang buhay. Si Lucy, na noong unay nag-aalangan sa presensya ni Alexander, ay unti-unting nagtiwala at minahal siya bilang isang ama. Hindi nagtagal, ang kanyang Papa Alex ay naging isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ang bawat simpleng sandali, mula sa paglalaro sa hardin, pagbabasa ng bedtime stories, hanggang sa sabay nilang pagkain ng almusal, ay nagpatibay ng kanilang ugnayan. Papa Alex, tawag ni Lucy isang gabi habang hinahaplos ang kanyang stuffed toy. Mahal kita. Napangiti si Alexander, lumapit sa bata at niyakap ito ng mahigpit. Mahal din kita, Lucy. Lagi kang magiging prinsesa ko. Samantala, si Grace ay patuloy na nagpupursige sa kanyang pagbabalik sa propesyon bilang isang doktor. Sa suporta ni Alexander, hindi lamang niya na ipagpatuloy ang kanyang propesyon, kundi natuklasan din niya ang bagong inspirasyon sa bawat araw. Nakita niya ang tunay na halaga ng kanyang ginagawa, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang mansyon, na dati malamig at puno ng distansya, ay unti-unting naging tunay na tahanan. Sa halip na magarang kasangkapan ang nagpapalamuti rito, na puno ito ng pagmamahal at tawanan. Ang dating nag-iisang haligi ni Alexander ay nagkaroon na ng kasamang pamilya, at ang mga pader ng mansyon ay naging saksi sa kanilang pagbabagong buhay. Sa bawat araw na dumaraan, pinalalakas nila ang pundasyon ng kanilang relasyon. Ang pagmamahal, tiwala, at paggalang ang naging batayan ng kanilang bagong simula. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang naging malinaw. Ang kanilang buhay ay mas maganda kapag magkasama sila. Habang tinitingnan ni Alexander ang kanyang pamilya isang gabi, tahimik siyang ngumiti. Ang dating kawalan sa kanyang buhay ay napuno na ngayon ng init at saya. At alam niyang ito ang landas na dapat niyang tahakin. Ang mga araw ay naging linggo, at ang linggo ay naging buwan. Ang bagong pamilya ni na Alexander, Grace, at Lucy ay patuloy na nabuo sa pagmamahal, tiwala, at pagsasama. Ang dati malamig na mansyon ay nagmistulang isang tahanan na puno ng buhay. Sa bawat sulok ng bahay, mula sa hardin hanggang sa kusina, ay naririnig ang masayang tawanan at masasayang kwento ng isang pamilyang muling natutong magmahal. Isang umaga, habang si Alexander ay nagbabasa sa sala, si Lucy ay masiglang lumapit sa kanya. Hawak ang isang piraso ng papel. Ang papel ay may guhit ng isang malaking puso na may 3 tao sa loob. Si Grace, si Lucy, at si Alexander. Tatay Alex, para sa'yo. Masayang sabi ni Lucy, iniabot ang kanyang obra. Napatingin si Alexander. Tila nagulat ngunit napuno ng saya. Tatay? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Opo, tatay. Sagot ni Lucy, ang kanyang mga matay kumikislap. Ikaw ang tatay ko kasi mahal na mahal mo ako at si mama. Hindi mapigilan ni Alexander ang pagluha. Hinila niya si Lucy at mahigpit itong niyakap. Salamat, prinsesa, sabi niya habang pinipigilan ang mga luha ng kaligayahan. Ipinapangako ko, lagi akong magiging tatay na karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sa araw-araw na pagsasama, lalong tumibay ang kanilang pamilya. Si Grace, na dating puno ng pag-aalinlangan at takot, ay natutunang buksan muli ang kanyang puso. Ang pagmamahal ni Alexander kay Lucy at ang walang sawa niyang suporta kay Grace ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Si Lucy naman, na noon ay naghahanap lamang ng seguridad at pagmamahal, ay lumaki sa isang tahanan kung saan siya ay minamahal ng buo. Ang bawat halakhak niya, bawat yakap, at bawat masayang kwento ay nagbigay ng kulay sa kanilang buhay. Sa bawat hakbang ng kanilang buhay, natutunan nila ang halaga ng pagpapatawad.
Si Grace ay tuluyang nagpatawad sa kanyang nakaraan, mula sa mga sugat na iniwan ng kawalan ng kanyang mga magulang hanggang sa mga pagkakamali ng mga taong umabuso sa kanya. Si Alexander naman ay natutong patawarin ang sarili para sa mga pagkakataong hindi niya nakita agad ang kabutihan ni na Grace at Lucy. Ang kanilang pagmamahalan ay naging pundasyon ng bagong yugto sa kanilang buhay. Sa tuwing maghahapunan sila, sabay-sabay nilang ibinabahagi ang kanilang mga pangarap at plano sa hinaharap. Ang simpleng pagkain ay nagiging isang seremonya ng pasasalamat at pagkakaisa. Isang araw, sa ilalim ng araw na naglalaro sa hardin si Lucy, pinanood ni Alexander at Grace ang kanilang anak mula sa terasa. Magkahawak kamay silang nakaupo habang pinagmamasdan ang masayang tanawin. "Hindi ko inakalang darating ako sa ganitong buhay," bulong ni Grace kay Alexander. "Isang buhay na may tunay na kaligayahan." "Hindi rin ako," sagot ni Alexander, nakatingin kay Grace na puno ng pagmamahal. "Pero ikaw at si Lucy ang nagbigay sa akin ng pagkakataong muling bumuo ng mas magandang mundo." Ngumiti si Grace at sumandal sa balikat ni Alexander. Sa kanilang mga puso, alam nilang ito ang simula ng isang masayang kinabukasan. Ang bawat hamon na kanilang hinarap ay nagbigay daan upang mapagtibay ang kanilang pagmamahalan. Sa huli, ang kwento ni na Alexander, Grace at Lucy ay nagtapos sa isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanilang pagsasama ay patunay na ang tiwala, pagpapatawad at pagmamahalan ay kayang magtayo ng pundasyong hindi madaling mabuwag. Ang mansyon na dati simbolo ng malamig na tagumpay ay naging isang tunay na tahanan, puno ng init at saya. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at ugnayang mayroon sila bilang pamilya. At sa kanilang harapan, isang masayang kinabukasan ang naghihintay. Isang kinabukasan na sabay nilang haharapin, puno ng pagmamahalan at tiwala.